Walang dudang maraming Pilipino ang nahuhumaling sa social networking site na Facebook. Pero hinay-hinay lang mga kapuso dahil base sa isang pag-aaral sa Amerika, ang pagka-addict umano sa FB nauugnay sa sobrang paggastos at pagkain. Balitang hatid ni Micaela Papa. Maghapon, magdamag kung tumutok sa Facebook si Carl Alvaran. Mula paggising hanggang pagtulog, dito raw siya nakikipagtsikahan, bumibili ng gamit at nakikipagrelasyon. Kaya naman literal na napasubong si Carl dahil mula 85 pounds umakyat daw ang timbang niya sa 120 pounds buhat ng mahilig sa Facebook. Bukod pa sa madalas din daw mabutas ang kanyang bulsa sa online shopping. You're having your Facebook as your best friend. Parang you tend to find ways how to connect with it. Kung wala kang internet sa bahay, you need to go to coffee shop, sa places na may wifi. Tapos mag-order ka and then you tend to eat a lot kasi nag-enjoy ka na. Mas naging impulsive ako kasi minsan yung presentation ng products sa internet, mas okay. Ang karanasan ni Carl tugma sa resulta ng isang study sa US kung saan naiugnay ang lubos na paggamit ng Facebook sa sobrang paggastos at pagkain. Nakakapagpataas daw kasi ito ng self-esteem na nakakapagpataas ng pagiging impulsive ng isang tao. Ayon kay Jerry Liao, malalapit ka talaga sa tukso sa dami ng ads at gamit na binibenta sa social networking sites na mismong kaibigan mo pa ang nagrekomenda. Makikita niya kung nagre-recommend yung mga kaibigan niya. So the more likes na makikita niya doon, parang mas lalo siyang maiengganyo bumili. Hindi lang yung mga ads. So meron ka rin nakikita na yung mga kaibigan mo nagpo-post ng mga produkto nila. Ayon naman sa isang psychologist, mahirap talagang kontrolin ang iyong pagkain habang abala sa pagfe-Facebook. Minsan nga, even if we're aware of what we're eating, hindi din natin nakokontrol, di ba? How much more yung mind natin ay nasa iba? Iba ang fino-focus natin at hindi yung pagkain na kinakain natin at the moment. So tendency is talagang napupunta din doon. Kaya naman ang susi, kilalanin at kontrolin ang iyong Facebook addiction. When your health is at stake, when your social relationship with other people is at stake, when your finances is already at stake, tell yourself that this is something not your life, but just happen to be a part of it. Social networking is here to stay, whether we like it or not. As I've mentioned, ang kailangan lang i-control natin. Micaela Papa, GMA News.